Parang emergency room ng mga sasakyan ng Army ang sulok na ito. Pilit binubuhay ang mga tangkeng matagal na dapat nakahimlay. Kasi year 1974, 75, dumating itong mga B-150 nito. Ngayon wala naman dumarating ng mga brand new makina. Di lang bugbog sa gera ang mga tangkeng ito bago napunta sa atin na paglumaan pa ng ibang bansa. Kung i-compare pa rin natin yung mga equipment natin sa ating ibang bansa, ay medyo naglalagpa tayo. So ina-address muna natin sa mga basic. Like yung ina-address natin yung mga mob shoot at saka communicate capability. At saka yung mga individual gamit ng ating mga sundalo. Maging sa hukbong pandagat, ganito rin ang problema. Itong barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Pangasinan. Misyon itong bantayan ang Zamboanga Peninsula mula sa mga atake ng pirata. Pero sa edad na 67, hindi na kayang abutan ng mga mabibilis na bangka ng mga terorista at pirata. Yung design speed po nito ay 16 knots or 16 nautical miles per hour. Ngayon po tumatakbo na lang kami ng 8 o 8 or 9 knots. So medyo may kabagalan na po. Pero napupuntahan pa rin namin ang dapat namin puntahan. Although pagka kami nagje-general one, kung sakaling may mga mabibilis na a-attacking fighter planes ang mga baril nito, kung mga World War II na mga propeller, kaya. Pero pag mga jet na yan, mahirap nang habulin yan. Ipinanganak ang barko noong World War II, kaya naman pang World War II din ang disenyo nito. This is what we call the voice tube. Bridge house, who's on duty? Very well. Sa kalumaan, bumigay na rin ang isang control nito. Ngayon ito nasunog. Tapos nung binuksan namin, doon namin nakita, first time na buksan to, siguro 67 years. Nagagawa naman natin ng paraan, so pinapacheck ko ngayon sa labas kung may mga pyesa pa siya. Siguro by next week makumpuni namin. Sa kalagayan ng barko, tila hinihintay na lamang itong masira para mapalitan. Ang gusto ko sa BRP Pangasinan, dumating yung panahon na i-decommission na rin siya. Dahil sa meron na tayong mga bagong barko na papalit sa kanya. Ganito rin ang kalagayan ng pangunahing warship ng ating Navy, ang BRP Raha Humabon. Kadalasan, matapos ang 20 to 30 years, pinagre-retiro na ang mga barko. Pero ang BRP Humabon, halos 70 taon nang nagsisilbi. Sa mga modern ship mag-asama na. Saka karamihan sa kanila, automated na yung joystick. Ginamit muna ito ng Amerika noong World War II. Ipinahiram sa Japan ng ilang taon bago ibinigay sa Pilipinas. Sailing Museum na nga raw kung may tuturing ito. Lola na trabaho pa. Ngayon kung pag nag-uusapan natin yung modernisasyon, kami yung unang naapektuhan Kami unang naapektuhan dahil tuwing akyat mo sa barkong ganito, alam mong 60 anyos na yung edad. Dadalhin mo yan doon, tapos lalaban ka sa alon, hangin at lahat. Sa tingin mo ba itong Raha Humabon kayang tumawid sa ocean? 05. House bridge. Come na to course 040. Hindi naman nalalayo ang kalagayan ng ating Air Force. Ito na lamang ang nag-iisang C-130 na operational sa ngayon. Binili ng gobyerno noong 1970s sa kumpanyang Lockheed Martin. That's the workhorse of our cargo fleet. We have to, reprioritize natin ngayon yung needs natin. No? Just imagine that we can do much with one, lalong-lalo na siguro if that becomes 2 and 3. Samantala, sa Clark Air Base, kasalukuyang kinukumpuni ang isa sa 3 C-130 na binigay ng Amerika sa bisa ng Foreign Military Sales Program. Sa kasamaang palad, bumagsak na ang 2 kasabayan nito. Ang mga S-211 fighter jets naman na ito ang magagamit sana natin sa pag-atake sa mga kalaban. Pero 3 S-211 jets lamang ang napondohan ng pamahalaan, habang 13 ang hindi operational. Upang maging makabago, marami pang dapat bilhin ng Air Force gaya ng fighter aircraft. Para makonduct natin yung pagpapatrol
sa buong territory ng bansa natin. Kung babalikan ng nakalipas na 15 taon, malaking katanungan kung paano nga ba ginastos ang pondo para sa modernisasyon. Ayon sa batas, kailangang maglaan ng gobyerno ng 50 bilyong piso para sa unang 5 taon ng programa. Dahil sa financial crisis noong 1998, pansamantalang naisantabi ang modernization program, dahilan kung bakit wala raw na ilaang pondo ang pamahalaan. Ngunit hindi galing sa General Appropriation o pondong dapat ilaan ng Kongreso sa modernization kung hindi sa pinagbentahan ng Fort Bonifacio. Sa ilalim ng Bases Conversion and Development Act o BCDA, 35% ng pagbebentahan ng Fort Bonifacio o 5.4 billion pesos ay mapupunta sa pag-modernize ng AFP. BCDA ang batas na ginawa na nagpapahintulot sa pagbebenta ng military lands. Taong 2002 na nang magsimulang maglaan ng pondo ang Kongreso para sa programa. Sa record ng Armed Forces, sa 100 proyektong may kinalaman sa pagbili ng military equipment, 48 lang dito ang nakumpleto, habang 50 pa ang nasa acquisition process pa rin. Sa Villamor Air Base, upgrade ang isinasagawa para sa 6 na Huey helicopters na ito. Ang halaga, 442 million pesos. May 14 pang helicopters ang binili ng second hand mula Amerika na nagkakahalaga ng halos 696 million pesos. Ngunit 7 rito under maintenance ng aming bisitahin. If we are going to buy brand new, talagang hindi kakasya. But of course, we have to address capability gaps and the need is very urgent. Sa Sangli Point sa Cavite City, kasalukuyang nakalagak ang OV-10 aircraft na ito. Ang halaga ng upgrade, halos 246 million pesos para sa 4 na OV-10. Ang ginawa dito, we changed the 3-bladed to 4-bladed propeller and also some enhancements sa engine, sa power plant in short. Pinakamarami naman ang proyekto ng Philippine Army. Ilan sa mahigit 1,600 na night fighting system na ito ang napunta sa kampong ito sa Marawi. Pero nang aming puntahan upang tingnan, hindi ito gumana. Sorry. Hindi gumagana, parehas ng sakit. Kasama rin sa modernization project ang mga bagong troop carrier na ito. 8 milyon para sa 250 trucks. When we say we are modernized, then the people must look at the armed forces as something that can be a source of pride. Pagmamalaki ko yung aming armed forces, may mga eroplano na lumilipad, may mga barko na pwedeng sumundo sa ating mga OFW na naaapektuhan ng kaguluhan sa Middle East, at yung aming mga kasundaluhan ay may mga bagong armas at mga bagong kagamitan. There was no acquisition of any weapon system that should have made, improve the conventional military capability. Kung susumahin sa 48 billion pesos na nakalaan para sa modernization, 33.9 billion lamang ang nagastos at nabigyan ng Special Allotment Release Order o SARO, habang 10 bilyong pisong Congress appropriation pa ang walang SARO sa kasalukuyan, kaya wala pa sa AFP ang pera. Nagbigay din ng 1 billion pesos ang gobyerno mula sa Malampaya Gas Project sa Palawan. Sumatotal, may natitira pang 5.9 billion pesos ang AFP Modernization Trust Fund na maaaring bumalik din sa National Treasury. Sa ngayon, ang pwedeng bumalik yung nasa modernization trust fund kasi may validity yan na 1 year lang yung mga pondo. But yun naman, na-request ulit sa DBM. Ganito rin ang nangyari noon sa 5.4 billion pesos AFP Modernization Fund mula sa pinagbentahan ng Fort Bonifacio. What happened was the funds was diverted to the General Treasury. So it took some time for the Armed Forces of the Philippines to get the money back. Umugong maging ang balitang sa panunungkulan ni dating Pangulong Fidel Ramos, nagamit daw ang nasabing pondo upang pagtakpan ang malaking budget deficit ng taong iyon. Ngunit mariing itinanggi ito ng dating Pangulo. Nung natanggap na yung 35% of the sale of 190 hectares of Fort Bonifacio at nasa Treasury, it was already
April 1998. By June 30, 1998, I would be finishing my term as president. We might as well wait until the new administration comes in. Hindi namin nahawakan yan noong panahon namin. May ilang irregularidad kaming napansin sa paggamit ng pondo ng modernization. Favorite item na ginagamit sa conversion yung office supplies. Kasi nga, since consumable ito, hindi madaling makita.